Lalayo na tayo sa lahat ng ito. Magsisimula tayong dalawa. Magsisimula tayong dalawa. Sige. Sasama ako sa'yo. Kung ako, kung mahuli ko yung asawa ko ganon, ay puputulan ko din ang ano yun, no? Hayop kayo! Hayop! Kayo lahat! Minawag ka. Paano ako yung hinahon pagkatapos na ginawa sa akin ng hayop ng bahay yun? Mayor, natagpo na po ang bangkay ni Harry Fausto. Ikaw na ang susunod, Pia Alfred. Ang galing mo palang bumaril. Tinuruan lang po ako ni Derek. Bakit? Meron ka bang gustong barilin? Mauna na po ako sa loob. Hindi mo dapat ginawa yun, Derek. Dahil mali. Ma, dahil hindi rin tama ang ginagawa nila kay Salve. Bakit ko nga ba ginagawa ito para sa'yo, Salve? Bakit kita tinutulungan? Bakit gagawin ko ang lahat para protektahan ka? Tuluyan naman mahulog ang loob ko sa'yo, Salve. Kung hindi namatay ang anak ko, nasaan siya ngayon? Si Derek. Siya ang anak mo. Salve, Po. pwede ba kitang makausap sandali? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mo, Salve. Kinupkup ka ng pamilya namin. Pinakain, pinag-aral, inalagaan. Pagkatapos itong isusukli mo sa akin, ang gawing kriminal ang anak ko. Alam kong nasaktan ka. Gusto mong maghigante, gusto mong lumaban. Pero pakiusap ko sa'yo, Salve. Huwag si Derek. Huwag mong gawing kriminal ang anak ko. Sino ka? Bakit mo ako minamatyagan? Sorry kung tinakot kita. Hindi ako kaaway. Sino ka? Sino nagpadala sa'yo? Tanggalin mo nga yung belo mo. Tanggalin mo yan! Bakit ba kasi bigla ka nagdesisyon umalis? Nita, yun ang mas makakabuti para sa nakakarami. Paano mas mabuti? Salve, wala namang nagpapaalis sa'yo dito eh. Kaya nga malaking pasasalamat ko eh. Saka, grabe na, inaabuso ko na yung kabaitan nila sa akin. Nagpaalam ka ba kay Sir Derek? Sigurado nga hanapin ka noon. Basta, kailangan kong makaalis sa lalong madaling panahon. Ikaw ang bahala. Alam ko, nakakatakot. Kaya nga ako nagsusuot ng belo. Pasensya na po kayo. Okay lang. Sorry din kung tinakot kita. Hindi ko naman sinasadyang tingnan ka, kaya lang... kamukha mo yung anak ko. Kung nandito pa sana siya. Bakit? Ano po ba nangyari sa anak ninyo? Kinuha siya ng mortal kong kaaway. Ano ba? Bubugin mo na naman ba ako? Tagal mo ah. Hindi na pa kita pinatawag. Akala ko kasi... Ano? Sabi nila, wala ka na daw. Totoo ba yun?
So, anong gagawin natin? Maglalaro ba tayo ng Jack and Boy? Jack and Boy. Pinuntahan niya kami sa bahay. Pinatay niyang asawa ko. Tapos kinuha niya yung anak ko. At pagkatapos, pinasakap niya ang bahay namin. Pagkatapos nun, hindi niyo na nakita anak niyo? Nilayo niya sa akin. Matagal ko nang hinahanap ang anak ko. Miss na miss ko na siya. Walang araw na hindi ako nangungulila sa kanya. Sana ho, makita niyo na anak niyo. Sana nga. Sige ho. Marami pa ako kailangan gawin eh. Sandali lang. Talaga bang kailangan mo lang umalis? Baka naman pwedeng kwentuhan mo muna ako. Pasensya na po kayo pero marami talaga akong kailangan gawin eh. Siya nga pala. Ako si Derek. Verna. Verna Hernandez. Sige po, Aling Verna. Nice meeting you. Aling Verna? Hoy! Tulungan niyo ako! Dali niyo na sa kotse. Daan-daan lang Aling Verna, sigurado ba kayo okay na kayo? Tita, Verna na lang. And yes, okay na ako. Medyo nahilo lang ako kanina. Siguro dahil sa init. Halika, pumasok ka. Upo ka, Derek. Isa lang ito sa mga bahay ko. At ako mismo nag-interior design. Maganda ba? Yes, it's definitely unique. Unique? Yes. Baka gusto mo nang maiinom. Meron ako diyang juice, soft drinks, o kaya mint water. Masarap yun. Nako, Tita Verna, hindi na po kasi kailangan ko na talaga mauna eh. Kailangan ko pa umattend kasi ng mga meeting sa office. Office? Ang bata mo pa, nag-o-opisina ka na? Actually, Tita, family business. Nagpapahinga kasi yung mama ko eh. Kaya ako muna nag-aasikaso. Anong business? Meron po kaming chain of bars and restaurant. May mga managers naman kami doon na nag-ooperate ng day-to-day operations. Kaya lang, nagka-problema sa supplier, kaya kailangan ko ma-attend ng mga meeting. Supplier ng ano? Fresh vegetables. What a coincidence! Meron akong organic farm. Pwede akong maging supplier ninyo ng gulay. Talaga po? Of course. Sige. Bali, sasabihin ko po yan sa mga ka-meeting ko. Ito po yung card namin. Give us a call para makapag-set tayo ng meeting. Okay. Tita Verna, mauna na po ako Kailangan ko na talaga umalis eh. Sige, Derek. Salamat po. Mag-iingat ka, ha? At thank you ulit sa pagdating mo sa akin. Sige po. Salamat. Ingat. Sige po. Hello? Fredo? Ihanap mo ako ng farm. At kunin niyo na rin yung sasakyang iniwan ko sa sementeryo. Ma'am, magpapaalam na po ako. Ito na siguro ang pinakamaganda para sa ating lahat. Gusto ko po sanang magpasalamat sa lahat-lahat po ng ginawa niyo para sa akin. Walang naman. May kailangan ka pa ba?
Dalhin mo na to. Ay naku ma'am, wag na po. Marami na po kayong ginawa para sa akin. Salve, kunin mo na to. Please. Kayo na po bahala magsabi kay Derek, Mama. Pagpaalam niyo na lang po ako. Mag-iingat ka sana, Salve. Hanapin niyo si Melvin at saka si Julie. Kung makita ko, boss, tatadakasin ko na ba? Hindi. Gusto ko ako mismo papatay sa kanila. Salve! Sir, Si Salve, nakita mo? wala na po si Salve. Bakit? Saan siya napunta? Nita. Sige na. Iwanan muna kami ni Derek. Opo, madam. Anong sinabi niyo kay Salve? Bakit siya umalis? Bakit niyo siya hinayaan? Derek, ito ang mas makakabuti sa ating lahat. Ma, wala nang ibang pupuntahan si Salve. Siguro naman may pamilya siya na pwedeng kumupkop sa kanya. Wala nang pamilya si Salve. Patay na yung kinikilala niyang pamilya at hindi niya rin kilala kung sino yung mga tunay niyang magulang. Wala siyang tunay na pamilya. Oo, ampon si Salve. Ampon? Kapag may nangyari masama sa kanya, wala akong ibang sisihin kung hindi kayo. Salve, mag-aaral ka. Babangon ka. Wala nang aapi sa'yo. Tutulungan kita. Sana magkaroon ako ng anak na babae. Sana katulad mo. Wala po ba kayong anak na babae? Kung buhay si Emma, halos kaida dyan ni Salve. Hindi nga kaya magaan ang loob ko sa kanya dahil hindi kaya si Salve si Emma. Hindi kaya siya ang anak na hinahanap ko. Julie! Kumusta ang punta mo sa bayan? Ay, wala naman nakakita sa akin. Saka wala naman ako nakitang kakaiba. Eh, sigurado ka bang hindi ka nasundan? Sigurado. Ano naman? Hanggang kailan ba tayo magiging ganito? Eh, hanggang gusto natin magsama tayong dalawa, di ba? Pero kasi malapit na maubos yung pera ko sa savings account ko eh. Kapag naubos yun, kailangan ko na maghanap ng trabaho. Hayaan mo. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano. Pagkatapos ano, may makakakita sa'yo. Kasi babalikan nila sa kulungan. Siyempre ayoko. Gusto ko dito ka lang. Julie, pasensya na. Dahil hindi ko na talaga alam kung paano ako makakatulong sa'yo. Sapat na sa akin yung pagmamahal yung binibigay mo, Melvin. Sige. Luluto ako. Anong gusto mong hapunan? Siyempre, masarap. Ayan. Kaya ka na ito yung mga pinamili ko ah. Ay, masarap yun. Salve, umuwi na tayo. Sige na, bumalik ka na sa rancho. Derek, tama ang mama mo. Problema ko to. Dapat hindi ka madamay. Salve, pero dahil sa nangyari, sayot sa gusto mo, damay na ako. Nadungisan na nga yung mga kamay ko nang dahil sa'yo eh. Dahil mahalaga ka sa akin. Salve, di ba magkaibigan tayo? Ang magkaibigan, nagtutulungan yan, nagdadamayan, hindi nag-iiwanan. Kaya sana huwag mo ko iwan. Halika
Halika na. Umuwi na tayo. Pero paano ang mama mo? Galit siya sa akin. Derek, Salve, halina tayong bumalik sa rancho. Umuwi na tayo. Halika na, umuwi na tayo. Okay. Maayos ang naging resulta ng ginawa naming plastic surgery. So, balik na sa dati, Doc. Well, it will not be the same as before, pero tignan natin kung hanggang saan extent mo magagamit. We'll just wait and see. If there will be problems, just call me. Salamat. Hello? Anong balita kay Mervin at Julie? Hindi mo pa rin nakikita? Inutil ka talaga. Tigilan mo na paghahanap, si Santi ka na. I'm sorry, Salve, kung meron akong mga nasabi sa'yo hindi maganda. Dala lang yun ang pag-aalala ko sa anak ko. Alam mo naman siguro na gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Naiintindihan ko po. I'm really sorry. I'm very sorry, Salve, for letting you down. Biktima din kasi ako ng karahasan na mas dapat sana inisip kong nararamdaman mo. Pero kung kinakailangan mo maghiganti, tama man o mali, andito ako para sumuporta sa'yo. Naku, maraming salamat po. Salve, hindi mo na ba talaga alam kung nasaan ang tunay mong mga magulang? Hindi po eh. Si Nanay Agnes, si Jardine, saka si Valen, sila na po yung kinagisnan kong pamilya. Pero lagi naman po nila sinasabi sa akin na hindi daw po nila ako tunay na anak. Paano ka napunta sa kanila? Hindi ko din po alam eh. Basta nung kinasal po kami ni Alfred, doon ko lang po nalaman na may mamanahin po akong pera. Yun daw po yung dahilan kung bakit daw po ako pinakasalan ni Alfred dahil daw po sa pera. Pero hindi ko naman po alam kung saan po nanggaling yung pera. Saan kaya nanggaling yung perang yun? Kaya mo, Salve, gagawin ko ang lahat para malaman natin at matunto natin kung saan nanggaling yung perang yun. At nang sa ganon, yun ang magtuturo sa atin kung nasaan ang tunay mong mga magulang. Ako, Ma'am Evita, maraming salamat po. Ma'am, meron nga pala ako nakitang binibentang farm sa may paanan ng bundok Harabat. 5,000 hektarya ito at marami nang nakatanim na gulay. Perfect! Absolutely perfect. Ma'am, matanong ko lang bakit ba biglang nagkaroon kayo ng interest sa isang farm? Pwede ba, Fredo? Huwag ka nang masyadong maraming tanong. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko sa'yo. Opo, ma'am. Ito na ang pagkakataon para mapalapit ako sa'yo, anak. Dahan-dahan. Thank you. Good evening, sir. Ma'am. Good evening. Pagod na pagod ako. Sensya ka na, ha? Gusto kasi kasama kita para sa paghahanap natin ng lupa. Ay, upo ka muna. Ay, ayan, dahan-dahan. Sarap naman yan. Ay, alam mo, saktong-sakto yung bahay natin. Gusto ko kasi, bago lumabas si baby, nagsastart na tayo magpatayo ng bahay.
Tapos bago siya mag-isang taon, lipat na tayo doon para doon siya magbe-birthday. Alfred, malapit nang matupad ang lahat ng mga pinapangarap natin. Ay, ito na lang ang kulang. Labas ko na, baby. Labas ko na. Para mag-part 2 na si Daddy. Ako, Salve. Andiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Siya nga pala, ayos na ang lahat para sa plano natin. Salamat. Salve, natutuwa ako dahil nagkaayos na kayo ni Mama. Ako din natutuwa. Alam mo ba, Derek, mahal na mahal ka ng mama mo. Alam ko. Sana isang araw makahanap din ako ng nanay na magmamahal sa akin tulad ng pagmamahal sa'yo ng mama mo. Darating din yun balang araw. Tutulungan kita. Pero, hindi mo na dapat ulitin yung ginawa mo. Hindi ka na dapat umalis dito sa rancho. Dito ka lang dapat. Sa tabi ko. Salve, mahal mo pa ba ang asawa mo? Nung una kong nakilala si Alfred, nahulog agad ang loob ko sa kanya. Dahil gwapo siya, mabait, ginagawa niya lahat para tulungan ako. Pero nung nagkasama na kami, lagi niya akong sinasaktan. Nalaman ko pang may iba siyang babae. Nagbulag-bulagan ako. Tinitikis ko ang lahat. Dahil mahal na mahal ko siya. Dahil sa pagmamahal na yon, namatay ang anak ko. Dahil rin sa pagmamahal na yon, muntik pa akong mamatay. Kung tinatanong mo sa akin kung mahal ko pa si Alfred, alam mo, sa totoo lang, pagod na ang puso kong magmahal. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal uli. Via! Ano nangyari dito, Alfred? Oh, tanggalin nyo na yan! Labas nyo! Dali, Anas! Hello? Sige. O, Salve. Nakarating na kina Alfred at Via ang mensaheng gusto mo iparating sa kanila. Ito na ang simula ng paghihiganti ko. Paano nangyari yun? Paano may nakapasok dito sa bahay, sa kwarto natin habang natutulog tayo? Paano kung pinatay tayo ng mga yon? Siguradong nananakot naman yan. Mga kalaban natin sa politika. Hindi ba iimbestigahan ko agad? Tama na! Mabuti pa tumawag na ako sa polis ngayon, hindi. Gusto kong malaman kung saan siya nanggaling at kung sinong tunay niyang pamilya. Opo, madam. Kailangan kong malaman yan sa lalong madaling panahon. Sige po, madam. Tutuloy na po ako. Salamat. Salamat din po. Wala na akong natitirang oras. Kailangan malaman ko kung si Salve nga ang nawawala kong anak. Bago man lang ako mamatay. Ay, imbestigahan natin. Ano ba naman itong mga nangyayari? Una si Harry, tapos ngayon tayo naman. Hindi kaya may kinalaman to sa pagkapatay ni Harry? Of course not, Alfred. Matagal na yun. Will you stop it? Stop what? Alam ko kung anong iniisip mo.
iniisip mo na naman yung babaeng yun. Wala na siya, Alfred. Wala na si Salve. Matagal nang patay si Salve. Kung ayaw lumabas ng mga daga, mabuti pa sila na ang palapitin sa pusa. Sila! Ang anak na si Via, babae ang anak nila. Pinatay nila ang anak ko. Wala silang karapatan na magkaroon ng sarili nilang anak. Ano nawawala? Saan ka nagpunta? Nagtimpla lang po ako ng gana. Ano ba? Bakit Ito ang anak niyo. Samantalang ang anak ko, hindi niyo man lang binigyan ng pagkakataon na ipanganak. Parang awa niyo na. Nagkasahan lang ako. Gusto ko lang iparamdam kay Via at kay Alfred kung anong pakiramdam ang mawala ng isang anak. Kung saan